Alam mo kung anong realization ko pagkatapos ng ilang taon dito sa Alberta, Canada? Okay lang sa akin na magtrabaho ng mahaba. Okay lang sa akin na magsakripisyo. Okay lang sa akin na malayo muna sa pamilya. Basta alam ko na bawat araw na nagtatrabaho ako, may binubuo ako na higit pa sa trabaho ko. OFW ka? O rin. Dumaan din ako sa stage na kailangang lumayo sa pamilya para magkabuo ng mas magandang future. At alam ko maraming nanonood ngayon na pareho yung dahilan. Hindi tayo umalis dahil gusto nating malayo. Umalis tayo dahil meron tayong pangarap. At para sa akin, okay lang yung sacrifice. Ang tanong lang, ano ang binubuo mo habang nagsasakripisyo ka? Nung dumating ako dito sa Alberta, Canada, nagsimula ako bilang isang farm worker. Bagong bansa, bagong trabaho, bagong buhay. Hindi naging madali. Pagkatapos no, naging truck driver ako. Mas naging okay yung income. At thankful ako sa trabahong ito. Pero habang tumatagal, may isang tanong ako na paulit-ulit ko tinatanong sa sarili ko. Pagkalipas ng 10 taon, ano ang meron ako bukod sa trabaho? Dito nagbago yung mindset ko. Akala ko noon, working harder was the answer. More overtime, more sacrifice, more income, pero may limit ang oras. Hindi mo pwedeng ibenta ang oras mo habang buhay. Kaya nagsimula akong magtanong, paano ko magagamit ang income ko ngayon para makabuo ako ng assets? Hanggang ngayon, truck driver pa rin ako. At proud ako doon. Hindi ko goal na titigil ako agad sa pagtatrabaho. Ang goal ko, habang nagtatrabaho ako, may nagtatrabaho din para sa aking pamilya. Yun ang assets. Kasi kung trabaho lang ang meron ka, kapag guminto ka, humihinto rin yung income. Pero kung unti-unti ka bumubuo ng assets, unti-unti ka rin bumubuo ng options. Pero dito ako muntik nagkamali. Akala ko dati sapat na ang pag-ipon. Every payday, savings lang. At walang masama sa pag-iipon. Pero habang natututo ako sa financial literacy, na-realize ko na savings protect your money. Assets help grow your future. Kaya nagsimula ako magbasa, manood, magtanong, at unting-unting umi-invest. Hindi dahil gusto kong yumaman agad, kundi gusto ko na may patutunguhan ang bawat sakripisyo. Kung OFW ka o nagtatrabaho ka dito sa Alberta, Canada, hindi ko sasabihin sa iyo na bawasan ang pagiging masipag. Actually, mas sipagan mo pa. Pero siguraduhin mo meron ka pang binubuo. Ito yung 4 na bagay na sinusubukan kong sundin. Una, protektahan yung income mo. Kasi yun ang engine ng future mo. Pangalawa, huwag ubusin ang lahat ng income. Bigyan mo ng trabaho ang pera mo. Pangatlo, mag-invest muna sa knowledge. Bago ka bumili ng assets, bumili ka muna ng kaalaman. Pang-apat, magbuo ng assets na merong long-term purpose. Hindi dahil uso, hindi dahil na may nagsabi, kundi dahil naiintindihan mo bakit mo ito ginagawa. Kaya kung meron akong 3 bagay na gustong iwan sa video na ito, una, okay lang na mag-sacrifice basta merong direction. Okay lang ang overtime, okay lang ang mahabang oras, okay lang ang pansamantalang malayo sa pamilya. Basta bawat taon may binubuo ka na higit pa sa trabaho mo. Pangalawa, huwag puro trabaho. Magkaroon ng financial plan. Mag-ipon, mag-aral, mag-invest pag ready ka na. Pangatlo, huwag isipin na kailangan mong maging mayaman agad. Ang kailangan mo, unting-unti na bumuo ng assets para magbigay sa iyo ng mas maraming options sa future. Looking back, nagpapasalamat ako sa pagiging farm worker ko dati. Nagpapasalamat ako sa pagiging truck driver ko kasi doon ko natutunan ang disiplina. Pero natutunan ko rin na hindi sapat yung sipag lang. Kailangan merong direksyon. Kasi ang tanong hindi lang gaano ako kasipag. Ang mas mahalagang tanong ay ano ang binubuo ko habang nagsasakripisyo ako. Kung OFW ka ngayon, gusto ko malaman ano ang goal na binubuo mo habang nagtatrabaho ka. Comment below. Binabasa ko talaga ang mga comments ninyo. At kung gusto mo sundan ang journey namin dito sa Alberta, Canada, habang patuloy kami bumubuo ng assets, subscribe. Hindi ako guru.
Isa lang akong ordinaryong truck driver na naniniwalang ang sipag ay mas makapangyarihan pag may kasamang plano. Pero habang bumubuo kami ng assets, may isang lesson na paulit-ulit naming napapatunayan. Cash flow gives you options. Kapag may unexpected repair o may biglang gastos, malaking bagay na may pumapasok pa ring rental income. Sa next episode, ipapakita ko sa inyo kung bakit cash flow ang inuuna namin sa pag-i-invest. Kasi ang goal namin hindi lang magkaroon ng properties, kundi magkaroon ng mas maraming option sa buhay. See you in the next video.